Top 10 Gold Lane Heroes na malakas ngayon sa rank game. At ire-reveal na rin natin kung sino ang mga counter sa kanila. Hindi na lang kasi mga marksman ang meta ngayon sa Gold Lane. May kasamang fighter na. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Paalala lang, yung mga babanggitin kong hero ay yung malakas, mapasolo o 5-man na madalas pinipik ngayon sa high rank. Top 10 natin ay si Guinevere. Dahil nga mabagal nang lumakas ang mga gold laner ngayon, usong-uso na ang mga fighter. At isa si Guinevere sa mga kayang makipagsabayan sa ibang fighters na gina-gold lane din. Tapos nauuso pa yung trick na passive tapos biglang skill to sa kalaban para hindi mapredict ng kalaban na susugod ka na. Idagdag mo pa ang crowd control at damage na kaya niyang ibigay. Kaya pasok talaga si Guinevere ngayon. Isa sa mga magpapahirap naman sa kanya ay etong si Ruby. Kaya kasing i-cancel ni Ruby ang second skill ni Guinevere. Tapos meron pang crowd control at spell bump kaya mahirapan etong si Guinevere na i-burst si Ruby. Paalala lang, ang mga ilalagay nating counter hero ay yung mga meta heroes din. Lamang ka na sa katapat mo, effective ka pa sa team. Mahirapan din si Guinevere kapag katapat niya si Harit. Bukod sa mabilis masyado etong si Harit, purify kasi ang kanyang spell. Kaya kung sakaling manak up ni Guinevere etong si Harit at maultihan, meron naman siyang purify, pantakas at makakapalag pa. Number 9 natin ay etong si Sisi. Dahil nakatanggap siya ng nerf, bumaba ang kanyang ranking ngayon sa gold lane. Hindi na kasi siya ganun kahirap katapat ngayon. Pero pasok pa rin, lalo na kung utility jungler ang kalaban. Isa sa mga counter niya syempre ay si X-Borg. Malakas lang kasi si Sisi sa mga hero na mataas ang HP. Dahil si X-Borg ang may pinakamababang HP sa lahat ng hero. Kasi ang kalahati nito ay Tiraga Armor, mahirapan si Sisi na makadamage sa kanya. Number 8, nandyan si Lapu-Lapu. Dahil sa range ng kanyang skill 1, kayang-kaya niyang maklear ang minion wave kahit long range ang katapat niya. Tapos kapag nag-level 4 na siya, kayang-kaya na niya ang mga marksman. Ang laki pa ng teamfight participation lagi ni Lapu-Lapu. Isa sa mga gold lane hero na magpapahirap sa kanya ay etong si Chu. Kasi kayang-kayang i-cut lane lang ni Chu ang lane ni Lapu-Lapu kapag early game. At may iwanan niya ito sa lane. Kung sakali namang labanan ni Chu, si Lapu-Lapu sa early game ay kayang-kaya din niya. At dahil hindi mapipigilan ni Lapu-Lapu na mag-cut lane si Chu, malaki na ang mayaambag ni Chu sa kakampi, samantalang si Lapu-Lapu ay nagkiklear pa rin. Medyo mahirapan din etong si Lapu-Lapu kapag katapat niya si Sisi. Papahirapan ni Sisi etong si Lapu-Lapu sa laning. Top 7 natin ay si Ixia. Dahil nga fighter meta na, kapag walang aabot sa kanya, isa si Ixia sa mga magagandang gamitin ngayon. Isa sa mga magpapahirap sa kanya ay etong si Granger. Mabilis kasi masyadong kumilos etong si Granger kaya kayang-kayang makaiwas sa kanyang ultimate. Tapos kaya pa siyang abutin gamit ang ultimate din ni Granger. Pwede ring ipang-counter sa kanya ay etong si Obsidia. Easy target etong si Ixia kapag nag-ulti. Kaya matatamaan lang din ng ultimate ni Obsidia at hindi na maka-flicker out. Top 6, nandyan si Chu. Yung pick-off capability ni Chu ay sobrang laki, kaya malaki ang mayaambag niya sa teamfight. At dahil nga ang kalakasan ni Chu ay yung pagkakat ng lane, isa sa mga counter sa kanya ay etong si X-Borg. Kayang-kaya niyang pigilan etong si Chu na mag-cut lane. Mapapalow health niya, kaya mahirapan makapanggulo si Chu sa early game. Tapos hindi pa basta-basta mababurst ni Chu etong si X-Borg. Top 5 naman natin ay etong si Obsidia. Marami kasing marksman ang kaya niyang i-counter kasi mapipigilan niyang mag-dash. Halos kaya niya sa late game. Lahat ng gold laner meta ngayon. Medyo mahirapan lang siya kapag mayroong kalaban na 1-1 na makatanggal ng ultimate niya. At Leslie na kayang-kaya siyang sabayan kahit mag-ultimate pa siya. Pero dahil hindi meta si Leslie at 1-1 ngayon, magandang ipang-counter na lang sa kanya ay yung mga backsha na jungler. O yung mga tank na nagbibuild ng Chastis, Blade Armor, or yung mga hero na naka-vengeance. Top 4 natin ngayon ay etong si X-Borg. Madalas itong gamitin ngayon kasi kayang-kaya niyang i-counter yung mga meta na gold lane fighters kagaya ni Ruby at Chu. Kaya maraming nagpipick ng X-Borg ngayon kahit sa mga international tournament. Pero mahihirapan kang mag-X-Borg kapag meron kang kalabang Granger. Kasi mas malayo ang range ng skill 1 ni Granger kaysa sa skill 1 ni X-Borg. Tapos burst damage pa si Granger. Kaya niyang tanggalin ang Tiraga Armor ni X-Borg, lalo na kapag late game. Top 3 natin, syempre nandyan si Granger. Reliable gold lane hero pa rin si Granger ngayon. Mataas ang mobility, kayang makipagsabayan sa early kahit fighter ang katapat, at malakas pa rin sa late game. Mahirapan lang siya kapag may kalabang Obsidia kasi kapag naultihan siya, hindi niya na ito mapapatamaan.
Tapos hindi rin makakatakas si Granger. Kailangan talagang mag-purify ni Granger. Top 2 natin ngayon ay etong si Ruby. Malala ang crowd control, may damage at sustain pa. Kaya malaki ang nagagawa niya sa teamfight. Pero yun nga lang, medyo may hirapan kang mag-Ruby kapag meron kang katapat na X-Borg sa gold lane. Kasi papahirapan ka niyan sa laning. At para naman sa ating number 1 spot, nandiyan si Harith. Sobrang hirap pa rin kalaban ng Harith ngayon dahil mabilis, malakas ang damage at maaasahan mo rin na hindi mababaog basta-basta sa laning. Kaya ito pa rin ang pinakamadalas gamitin ng mga gold laners ngayon. Maparang game man or international tournaments. Kaya niya kasing makipagsabayan sa iba pang mga meta heroes ngayon. Isa lang sa mga magpapahirap sa kanya ay etong si Ruby. Mapipigilan siya sa kanyang rhythm ng pagdadash kapag nag-ulti. So yun, depende pa rin yan sa gumagamit. Pero syempre, mas maganda pa rin kung hero pa lang, lamang ka na. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.